Maraming salamat for this opportunity. And again, my colleagues here at the Department of Justice, consistent with what I said at the flag ceremony, it should be a team effort. This would be Team DOJ doing the work to continue the mandate for the Department of Justice and to serve the Filipino people. Alam niyo naman yung pinagdadaanan natin ngayon. Mataas ang ekspektasyon ng ating mamamayan sa atin, lalo na sa gobyerno. May mga nagsasabi nga, di ba? Medyo lashura, di ba? Kailangan magpakitang gilas. Actually, itong mga bagay na to, pag ganito kasi yung sitwasyon, kailangan nakatuntong tayo sa tama. Ano yung tama? Rule of law lang eh. Kasi ang mahirap, pag nagmamadali ka naman minsan at nakakalingat ka, di ba? Meron ka nasasagasaang mga karapatan, di ba? Ang mahirap sa sistema ng pagmamadali, di ba? Nalilingat ka dun sa para balansehin kung ano ang karapatan ng Estado, anong karapatan ng mga individual. Hello? We're good? Hello? Sorry for that. Hello? Sorry for that, no? Kaya po sa Department of Justice, may mga nagtatanong, may binilin ba si Ombudsman Boying Rimulya? Ang bilin-bilin niya, no? Ang number one na bilin-bilin niya. Yung mga inaasahan ng mga kababayan natin ay patuloy pa rin tututukan. Umasa ang ating mga kababayan, lalo na yung umaasa ng mga katarungan, lalo na yung sa missing sa Bungeros. Partikular na binanggit niya, kailangan patuloy na umasa ang ating mga kababayan na patuloy nilang kakampi ang kagawaran ng katarungan para makamit yung hustisya na hinahanap. Diba? Sa kasalukuyan ng status natin ngayon ay meron pang pending preliminary investigation yung mga kaso natin doon. Tapos yung mga naka-file na dun sa isang bibigyan namin kayo ng mga status ng ibang cases kasi may ilan ang nakasalang, may una na humingi ng bail na grant pero na-reverse na yon ng Court of Appeals. So yung mga ganung bagay na pwede namin i-share sa inyo. Sa usapin naman ng flood control, nandun tayo sa estado ng pagpapatuloy ng pagkuha ng mga testimonya nung gusto mag-apply ng Witness Protection Program. Kakibat nito, siguro sa hindi nakakabatid, merong kasalukuyang kasunduan ng Ombudsman at DOJ para sa paglikom ng mga ebidensya. Hindi lamang bago pa nito, ito ay Memorandum of Agreement panahon pa po ni Secretary De Lima at ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito po yung pagkakaroon na pag ang usapin ay tungkol sa pagiging accountable ng mga public officials, meron na hong kaukulang hati ng trabaho ang DOJ at ang Ombudsman. Gayon po, pumasok po sa usapin ng ating ICI at kami pong tatlong mga kawani ang patuloy na magko-coordinate at magtutulungan para Ang paalala ko lang po sa ating mga kababayan, hindi po makakaganap sa ngayon po ang kagawaran, yung mga request na kailangan ba, pwede ba kaming pag nag-i-interview ng witness, may live streaming. Mahirap po yung usaping yon. Bakit po? Kasi po, sa trabaho namin, sa trabaho ng Department of Justice, kailangan hindi po lahat kasi na potential sabihin ng isang witness ay totoo na. Kailangan pong gamitin namin ang aming mga angking kakayanan para pag-aralan muna. At pangalawa, at mas malaki pong, tandaan po natin, may mga kalaban po tayo. Sino po ang kalaban ng sambayanan dito? Ang kalaban po ng sambayanan dito ay yung nagsamantala sa sistema. Diba? Ang gusto nga natin, mapanagot sila. Pag kayo po ay nanonood, kasama po ang media po ay ginagawang paraan para sila'y makapanood, nanonood din po yung mga abogado. Nanonood din po yung mga gumawa ng mali. Kaya dapat po tulong-tulong tayo na hindi po tayo mabasa ng ating mga gustong mapanagot dito sa usaping to. Kaya po, umasa po kayo. Magtira pa kayo ng kahit po kapiraso pang tiwala
tiwala sa mga puso nyo, mga minamahal kong kababayan, na ginagampanan po ng administrasyong ito, sa ilalim po ng pangunguna ng ating minamahal na Pangulo, ang tagubilin po ay kung saan pupunta ang ebidensya. At isasalang po natin at pananagutin ang dapat managot. Ito po ang usapin na to. Yung iba po pong mga usapin, bibigyan po namin kayo yung mga pending. At ang balak po namin sa aming unang napag-usapan, makakabatid po ang media, patulungan nyo po kami para malaman ng ating mga kababayan yung mga relevant activities namin per week so that you would know particular hearings, yung mga relevant cases na gusto nyo, information that may be relayed to the public. So tulungan nyo po kami para patuloy po ang pakikipag-ugnayan namin sa publiko. Pero ang akin pong pakiusap, maunawaan nyo po. Sana po maunawaan nyo. Atin pong higit na dapat pangalagaan na pag isasalang na natin yung kaso, matibay na matibay at hindi tayo nabasa ng ating mga gustong panagutin sa batas. So ito na lamang po at muli po, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay handang sumagot sa inyong mga katanungan na inyong nais na sabihin. Sa ngayon, sa status, patuloy naman po yung kanilang pagpresenta. Pero siyempre, sa nakalipas pong panahon, no? Hanggang ngayon po, wala po tayong estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. Kaya nga po, yung sinasabi ng kanilang abogado, na sinasabi niyong tell-all, makikita ho at pag-aaralan po. The exact details, we cannot discuss, definitely. Ganito po yung imbroad, no? Kasi po, pag naglahad sabi niya, may kwento ka, di ba? Sasabihin mo, nitong araw na to, dinala ko yung ganito kalaking pera sa gantong lugar. Di ba? May mga salaysay po tayo, testimonya, na verifiable by factual and object evidence. Ito po ang kailangan nating malaman kung makatotohanan o hindi. O pinalulundag lang tayo sa patag. Ito po yung masusing pinag-aaralan. Tapos, ito yung sinasabing tell-all. Diba? Yung tell-all. Ito po ang masusiring pinag-aaralan. Ito na ba kasi ang kailangan pong mapag-aralan dito mismo ng kagawaran ay may good faith ho ba? Diba? Talaga bang inilalahad niya o siya ay nagiging selective lang sa kanyang pinapangalanan? Huwag po kayong mag-alala dahil tuwi pong nakakaharap niya ang ating mga investigador dito sa kagawaran ay may abogado po. Kaharap po ang abogado. Kaharap po ng abogado para ho mag-guide siya. At kung ano lamang po ang kanyang pipirmahan, yun po ay voluntaryong manggagaling doon sa witness. Di ba? At tandaan po natin, no? Ang ibibigay at ang maaring